Maulang panahon patuloy pa rin sa bahagi ng Mindanao, especially sa kalurang bahagi at Palawan, at umaabot na rin ang iba sa ilang bahagi ng Mimaropa, bunsod ng extension ng Intertropical Convergence Zone. Pero nalalabi ng Metro Manila at Extreme Northern Luzon, katamtaman ang panahon, so patuloy pa rin ang mas maalinsangan at gloomy na panahon. At isang magnitude 6.4 na itala sa Papua New Guinea bago maghating gabi. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, May 21, 2025. Ang oras nating po sa umaga, ilas 10:37 na ng umaga. Bagamat mas gloomy ngayon tayo dahil medyo nagkakaroon tayo ng mga ilang partly cloudy, mostly cloudy na nanggagaling po dyan sa may bandang Mimaropa pa rin po. At makikita natin sa Doppler radar imagery ay nagkakaroon ng ilang water vapor sa may pagitan ng Mindoro at Batangas. At nagkakaroon ng mga ilang mas cluster ng mga kaulapan dyan na nagbubunsod ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa may bandang kanluran ng Occidental Mindoro. So, asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan po sa may bandang Occidental Mindoro. Maaaring sa may Oriental, mararamdaman din yan ng mga isolated rain showers. And the rest naman ng kanluran ay patuloy pa rin kayo makakaranas ng pag-ulan, lalo na sa bandang kanluran ng Visayas, especially sa Palawan mismo at kanluran ng Mindanao. At ang nalalabi ng Mindanao ay makakaranas pa rin ng tuloy-tuloy na forecast ng mga pag-ulan base na rin sa ating huling forecast ng rainfall forecast o MSLP. At makikita natin sa lightning detection system, bagamat kakaunti, 5 lamang ang naitala sa amin sa Caloocan na nadidetect na lightning strikes. Kaya wala pagkaano masyadong mga pagkulog at pagkilat, pero nakataas ang thunderstorm forecast sa Northern Luzon at Mindanao. At within 12 hours po ang naka-forecast ang parehong ito. Sa norte, ang Ilocos Norte, at sa may bandang Katimugan, especially sa Mindanao, ang City of Mindanao at Misamis Oriental. At nakakaranas na nga sila ng mga pagbabaha dyan. At gaya na aking laging paalala, asahan ang mga flash floods po. So mag-iingat pa rin po tayo. Hopefully ang ating mga government officials dyan ay may nakahanda na pong mga remedyo para sa mga binaha nating mga kababayan dyan. Dahil at asahan, gaya na aking analysis ng mga nakaraang linggo pa, ay expected po na magtuloy-tuloy po ang mga pag-ulan na yun sa may bandang Mindanao until this weekend po na darating po. Lalo na't papasok na ang transitioning natin starting bukas o sa Biyernes. So malalaman natin bukas kung makikita natin magkakaroon na ng daloy ng southwesterly trade wind. Kung mag-extend yan, baka Biyernes po. So tingnan po natin mga folks ha, mag-update naman tayo parati tungkol dyan. Mula sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at few clouds po, umiirang ngayon sa amin sa Caloocan. Pero gloomy na kami dito sa Caloocan despite na mataas ang temperatura at hot humid na panahon. Dahil umaabot na sa 34 degrees Celsius ang aming outside humid temperature. Sa lowest temperature na yung tala, naka-weather station kanilang 4:45 AM. Nakapagtala kami ng lowest of 28.2 degrees Celsius. At kahapon, grabe pa rin ang init sa amin. Nasumargo po sa 35.9 degrees Celsius. So almost 36 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:25 PM. Meaning, grabe rin ang taas na aming heat index kahapon na 50.9 degrees Celsius. So almost 51 degrees Celsius ang naging init pandama namin sa Caloocan since kahapon. So tingnan natin ang inaasahan nating heat index forecast ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng bansa. Una sa amin sa Caloocan as of 9:57 AM, nasa 45.2 degrees Celsius. Danger kagad ang aming heat index dito sa Caloocan. Pero inaasahan na forecast stable sa 44 degrees Celsius ngayong 10 o'clock AM. Pero expected aabot pa yan sa pinakamataas sa 47 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Sa mga iba't ibang lugar naman na selected na forecast na magkakaroon ng mga heat index sa bansa, unahin natin Ilocos Norte sa Lawag o bandang Camargan, Ilocos Norte, ay nasa 43 degrees Celsius. Ang inasang heat index sa inyo dyan, pero aabot pa yan sa pinakamataas na hanggang 45 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon yan. Sa may bandang Tuguegarao naman ay nasahan ang 42 degrees Celsius heat index extreme caution. Pero tataas din yan hanggang 45 degrees Celsius starting mamayang alauna at dire-diretso yan hanggang
alas 4 ng hapon. So matindi pa rin ang inyong init pandama dyan. Dahil mas maaraw po sa inyo dyan sa extreme Northern Luzon, so expected ang matinding mas maalinsangan po at dry hot air sa paligid ninyo. Sa Santiago ay nasa 40 degrees Celsius po, extreme caution tayo dyan. At aabot pa yan sa hanggang 44 degrees Celsius. Starting yan ng alauna hanggang alas 3 yan ng hapon. So nasa mataas na danger pa rin ang inaasang heat index forecast sa inyo dyan. So wag din masyadong magbibilad, asahan pa rin naman grabe ang alinsangan. At sa may bandang Pangasinan naman, sa Dagupan ay 44 degrees Celsius ngayon ang forecast heat index sa inyo dyan. Pero expected, aabot pa yan sa 46 degrees Celsius mamayang eksakto ng tanghali 12 o'clock ng tanghali po yan. So grabe pa rin ang init sa inyo dyan. Central Luzon naman, sa Tarlac, inaasahang heat index 43 degrees Celsius po. Pero tataas pa yan sa grabing 47 degrees Celsius starting ngayong tanghali 12 o'clock PM all the way hanggang alas 2 yan ng hapon. So wag masyadong magbibilad din dahil grabe pa rin ang init sa inyo dyan maghapon. Sa Batangas naman, inaasahang heat index sa inyo dyan 43 degrees Celsius. Pero mas tataas pa yan mamayang alas 12, naabot sa 46 degrees Celsius hanggang alauna ng hapon po yan. Bagamat mas gloomy ngayon sa may bandang Mindoro area, medyo nagpapaabot ngayon yung cluster ng surface trap dyan, extending ng Intertropical Convergence Zone. Makikita natin sa may bandang San Jose Occidental Mindoro, asahan na mataas pa rin ang inyong heat index, 44 degrees Celsius daw, expected heat index forecast. Aabot pa yan hanggang 45 degrees Celsius mamayang 11 o'clock, which is pinakamataas na magiging heat index daw sa inyo dyan ngayong umaga na at maghapon. So mataas pa rin ang heat index, mukhang magiging maalinsangan pa rin kayo despite na makakaramdam ng mga kalat-katapag ulan. Sa may manang Cebu naman, well, 40 degrees Celsius po ang kasalukuyang heat index forecast sa inyo dyan. At aabot pa yun sa mas mataas na hanggang 42 degrees Celsius ngayong tanghali, 12 o'clock PM. Dire-diretso na yan hanggang alas 2 yan ng hapon. So mataas pa rin ang heat index sa inyo dyan, despite na mas gloomy ang inyong panahon. Sa Davao City naman, sa Mindanao, 34 degrees Celsius po ang inyong heat index dyan. Pero tataas pa yan hanggang 37 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon yan. Despite na makakaranas kayo ng mga kalat-katap ulan sa Davao Region, maging sa buong bahagi ng kanluran ng Mindanao. Sa Zamboanga City, well, despite na inuulan kayo dyan, expected heat index forecast sa inyo dyan, 37 degrees Celsius, expected medyo mababa dahil sa maulang panahon. Pero tataas, yan na yung pinakamataas na heat index ngayon ninyo ngayong maghapon hanggang alas 11 ng umaga. At dahil mas maulan ang bahagi sa inyo dyan sa may bandang kanluran ng Mindanao, expected na hindi aabot sa 40 degrees Celsius o higit pa ang inyong heat index. So medyo mas katamtaman kayo pero mangunguna ang mga maulan na panahon sa inyo dyan ngayong araw until this weekend po. So makikita natin ay patuloy pa rin na mas maalinsangan ang extreme Northern Luzon kasama na ang Central, NCR, ilang bahagi ng Calabarzon. Pero dito sa may bandang Mimaropa, medyo mas mababa dahil medyo magiging maulan po ang parte na yan ng kanluran ng Mindoro and the rest ng west portions ng Visayas po at Mindanao. Well, nabanggitan natin yan na makilang beses sa ating mga rainfall forecast. Samantala sa PH extremes in past 24 hours, well, ang Tugigaraw pa rin ang may pinakamainit na temperatura o air temperature na umabot ng 37 degrees o 37.6 degrees Celsius na highest air temperatures in past 24 hours. Sa lowest temperature sa Baguio, stationary lamang sa 18.2 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa bansa. At sa Inulan, Antipolog, well, malamang binaha sila ngayon dyan kahapon sa may Dipolog na nasa 86 mm na total rainfall. Well, dahil po sa maging maaraw pa rin sa amin kahapon, 2 days na po, wala pa rin kaming naitalang pag-ulan dito sa Caloocan hanggang kahapon. At sa ating outside humidity, medyo drier tayo ng bahagya at 64% at 4% itong ibinaba since last hour. Pero mataas ang ating atmospheric pressure, 1,010 hectopascals at mabagal itong bumababa since past hour. At sa ating high tide low tide status, bagamat wala tayong matinding pag-alon, gale force wind lamang inaasahan natin sa dagat Pasipiko sa Silangan, inaasahan pa rin ang magiging mas mataas. So kung titingnan natin yung ating sea level, kung aabot pa sa mahigit 1 meter, tingnan natin po sa tides section, sa tide tables. Yes, mukhang aabot po sa 1 meter eksakto ang magiging sea level natin sa Manila Bay at ilang karatig baybay ng Luzon. Makita po natin mga bandang alas 3
21 yan ng hapon po. So, mataas po ang magiging alon. Sa ngayon, pataas pa lamang ito. So, unti-unti pa lamang lumalalim. Ingat po sa mga maliligo at sa mga mangingisda natin, wala mong magiging problema. Diyan lamang sa may bandang silangan talaga na may malakas ang gale force wind. So, ingat na lamang pa rin sa ating mga kababayan. Bagat wala namang nakataas na forecast na magiging maalon po o mataas ang alon ang ating mga karagatan sa buong bansa. So, dire-diretso lamang po tayo sa ating almanac. Sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at nasang lulubog ito mamayang 6:18 PM. Ang ating 47% illuminated, waning crescent na lamang po ng buwan. So, palubog pa lamang po ito at elevation 23 degrees. So, matatanaw pa natin yung paglubog ng buwan ngayong umaga. Dahil palubog pa lamang po ito, nasa elevation of 23 degrees. So, kung medyo makulimlim ang inyong western horizon, matatanaw nyo pa rin ang paglubog ng ating buwan na under waning crescent pa po na may 43% illuminated. Kaka-moonrise pa lamang ito kaninang madaling araw, 1:14 AM at ngayong tanghali ng 12:32 PM po ito lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong Merkules at Huwebes, inaasahan po na magiging partly cloudy ang ating maghapon. Tsansa na pag-ulan, mababa po at 3% dito sa amin sa Caloocan or sa buong bahagi ng Metro Manila. Pero depende. Dahil at least meron tayong mababang tsansa na pag-ulan lalo na sa may bandang Quezon City hanggang bandang Antipolo po yan. Pagitan niya ng Quezon Province na kung saan mas maulan pa rin po ha. So take note po sa isolated rain showers mamayang hapon. At bukas na Huwebes, partly cloudy pa rin ang ating maghapon at patuloy pa rin ang ating isolated rain showers din. Kahit ngayong araw po, medyo isolated lang din ang mga pag-ulan. Kung hindi man dito sa Metro Manila, maaaring sa may bandang Karatig Metro Manila, especially Silangan, dyan sa may bandang Quezon Province nga po, na mas mataas ang water vapor concentration po. Highest and lowest temperature expected naglalaro 36 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 to 28 degrees Celsius. Magiging maulan ba ang ating Biyernes o this coming weekend na kung saan magsisimula na ang transitioning from hot dry season to wet season o magiging tag-ulan natin? Well, ay magiging mas maulap po ang ating himpapawid din dyan. At inaasahan natin this weekend, mukhang magkakaroon ng mga forecast daw ng mga pag-ulan. Well, titingnan po natin dahil at least 20 to 40% until Saturday na may chance na mga pag-ulan pa rin. Well, titingnan pa rin natin dahil at least meron tayong mini-monitor na at least almost time to time na mga rainfall forecast na ngayon at yung tropical cyclone strike probabilities po, yung Genesis po ngayon na ating bagong ginagamit. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po sa heavy rain potential na direct animation satellite imagery. Makikita po ang malawakang cluster ng mga kaulapan sa may bandang kaluran nga po, especially dyan sa may bandang Mimaropa. So expected po ang maulang panahon ngayong umaga dyan sa paligid po ng Mimaropa. Well, kung i-zoom in natin po para makita ay inaasahan ang nagiging maulap at maulan ang Occidental Mindoro nga po. Hanggang dyan sa may bandang Coron, Palawan, pababa na yan ng Taytay, kasama na ang buong El Nido, Puerto Princesa, hanggang dyan sa may bandang Kalayaan Group of Islands. Yung concentration ng extension ng Intertropical Convergence Zone pa rin po na nagtatraverse mula sa may bandang Mindanao ay tuloy-tuloy po na makakaranas kayo dyan ng mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin. At hindi pa rin nawawala yung magiging forecast na magiging maulan. At habang unti-unti nga pong nagpaparamdam na ang southwesterly trade winds dito sa timog kanluran ng bansa, unti-unti naman na tumataas na yung sakop ng trough system na umaabot na ngayon sa may bandang Mindoro. Kaya nakakaranas ngayon ng mga maulap o mostly cloudy at mga ilang cluster ng moderate na heavy rain showers ngayon ang ibabaw ng bandang Baswaga at Coron, Palawan at dyan nga po sa kanluran ng Occidental Mindoro. Ingat po sa mga potential po na pagbaha. So, anytime maaring magpang-abot yan dito sa may bandang Batangas. So, anytime ay asahan ang isolated rain showers and localized thunderstorms po lalo na sa hapon. So, the rest na rin ng South Luzon, magiging maulan din po ang parte dyan sa may bandang Laguna, mula Calamba hanggang Lucena. At asahan na rin sa may bandang Quezon Province, mula bandang Aurora, pababa na yan at Timonan, Quezon, mas maulap din kayo dyan at asahan ng mga isolated rain showers. Bagamat nagiging katamtaman din ang ilang bahagi sa Quezon Province, hanggang dyan sa may bandang Southern Luzon, especially sa Bicol region. Magiging katamtaman pero partly tumusrikaw di pa rin ang iiral. So asahan pa rin ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms, especially sa hapon. Mula Camarines Norte, Camarines Sur at ilang bahagi ng Sorsogon,
at Catanduanes magiging partly cloudy to mostly cloudy po ang iiral. So isolated lang na mga mahihina at katamtamang pag-ulan ang makikitaan nating forecast dito. Pero mas highly concentrated na magiging mas maulan ang kanluran nga po bahagi, especially sa may Mindoro nga po o Mimaropa area. Visayas naman, ang kanluran ng Panay Island, magiging maulap din kayo dyan. So patuloy na makakaramdam na kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog pa rin, especially sa bandang Iloilo pa rin hanggang dyan sa may bandang Capiz. Mula Bacolod hanggang dyan na sa pababa ng bandang Dumaguete, maulap din ang inyong himpaporin. I expected din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog lalo na sa hapon sa gabi o madaling araw. Nagpapang-abot ng ilang cluster ng maulap na himpaporin ang bahagi ng Cebu. So despite na katamtaman ang lagay ng panahon dyan sa hilagang bahagi ng Cebu, dyan sa may bandang Karkar pababa ng Argao hanggang Oslob ay magiging mas maulap kayo. Expected din ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. So medyo importante ang payong para sa magiging kalat-kalat na pag-ulan. Well, kung katamtaman lang ang magiging pag-ulan sa inyo dyan sa may bandang Central Visayas, medyo good news yan para medyo makontrol po ang grabing init sa inyo dyan kahit papaano po. Magiging mas maulap nga lang at medyo makalat-kalat po ang mga pag-ulan. So, importante pa rin ang payong at just in case may mga barangay sa inyo na mas malakas ang ulan, ingat na lamang sa mga posibleng flash floods kung sakaling mag-heavy rains po hanggang Siquijor na yan. Sa may silangan naman ng Eastern Visayas, katamtaman na lagay ng panahon sa bahagi nga po ng buong Leyte hanggang Southern Leyte, isolated lang din ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan ang iiral. At mas moderate naman ang lagay ng panahon sa Eastern Samar Region. Bagamat may tsansa pa rin kayo na uulanin lalo na sa hilagang bahagi ng Northern Samar, pero manguna ang maaraw at katamtamang panahon sa buong bahagi ng Samar Regions po. So may mga tsansa pa rin kayo ng mga mahihinang pag-ulan maghapon kabilang na ang eastern portions ng Leyte. Pagsapit naman sa Mindanao, well, ang kalurang bahagi pa rin ng Zamboanga Peninsula magiging mas overcast and gloomy o very gloomy kayo dyan. Asahan ng mga moderate and heavy rain showers nitong maghapon dahil nakataas pa rin ang forecast ng rainfall dyan. So, ang buong bahagi ng Zamboanga Peninsula, kabilang na ang buong bahagi ng dyan sa may bandang Marawi, pagitan ng Lanao del Sur at Lanao del Norte, at buong Sorsogon area, expected ang mga moderate and heavy rain showers po. At kasalukuyan ngayong nakakaranas ng malawakan at heavy rain showers ang dulo ng Davao Occidental sa Jose Abad Santos, pataas ng Don Mariano, hanggang dyan sa may bandang Davao del Sur, Kiblawan. Ingat po sa potential po ng mga flash floods po dahil may mga ilang probinsya na tayo dyan ang binabaha na ngayon. Hopefully ay makapaglikas na po ang ilan natin dyan na kung sakaling delikado po ang mga pagbaha po. Lagpas 50 mm ang inaasahang pag-ulan dyan sa may bandang Davao Occidental hanggang dyan sa may bandang General Santos City, Maasin, and the rest ng Sarangani area. So ingat na lamang po mga folks sa mga pagbaha. At gaya ng ating report ng mga nakarang araw pa, asahan na magiging mas maulap ang himpaporin ang buong bahagi ng Mindanao, mula Maguindanao del Sur, mapasentro man ng Mindanao iyan, Northern Mindanao, at eastern portions ng Mindanao. Moderate and heavy rain shower na cluster naman ang mararamdaman ngayon sa bahagi nga ng Katiil, pababa ng Caraga, hanggang dyan sa ibaba ng Mati ng Davao Oriental. Well, ang Davao de Oro, ang Compostela Valley, magiging maulap din at asahan din ng mga kalagat at pag-ulan na may pagkilat at pagkulog po anytime. So mapapansin ninyo, unti-unti na nagkakaroon ng salubungan ng mainit na hangin mula sa silangan dagat Pasipiko natin at yung parte ng malamig dito sa may bandang kanluran po. Yan. At dahil nagkakaroon na naman ng thermal transmission o yung transmission ng init at lamig o salubungan, asahan po ang pagitan na yan ay magiging makulog at makidlat po ang halos pagitan ng magiging salubungan na yan. Lalo na pagpasok po ng ating wet season po ay madalas na naman tayo makakaramdam ng mga localized thunderstorms sa pagitan ng magkakaroon ng thermal transmission na salubungan ng init at lamig lalo na next month po. Habang lumalakas unti-unti yung ating southwesterly trade wind po. So magkakaroon na naman ng salubungan ng mainit at malamig na hangin po dyan. So expected po ang mga localized thunderstorms sa may bandang kanluran at mas katamtama namang panahon ng madalas sa may silangan. Kung naalala ninyo, last November to December,
pansin natin mas maulan po ang silangang bahagi po ng bansa, di ba? Mataas po yung accumulated rainfall sa bahagi ng silangan o climate poor ng bansa. Ngayon, dahil papasok na naman ang wet season o tag-ulan, mapapansin ninyo, dito na naman sa amin sa kanluran, makakaramdam na naman kami ng mga mas mataas na accumulated rainfall po yan. So, asahan po natin yung magiging maulap na, madalas sa may bandang kanlurang bahagi ng bansa, at yung magiging intermittent rain showers po, lalo na pag na-kompleto na po ang transmission o transitioning ng hot rain season natin into habagat season, siguro mga third week na yan next month po. Taon-taon naman, madalas ganun po ang nangyayari ng patterns na yan. So again, yung salubungan na to, expected po ang magiging maulan na sa may bandang kanluran po ha. So be prepared pa lang po dahil baka pagpasok ng first week o second week ng June, baka bulagain tayo sa Metro Manila ng mahigit sa 500 mm na rain showers po. So at least medyo prepare na po tayo. Ngayon pa lamang medyo ihanda na po natin ang ating mga lugar po, lalo na sa mga flood prone areas. At sa kasamang palad nga po, wala pa rin tayong balita kung naging improve o nag-improve na po ba yung flood control system natin. Ano na po ang balita sa atin sa gobyerno po, kung na-improve na po ba yung flood control. Dahil asahan po ang kalurang bahagi ng bansa, makakaramdam na naman tayo ng malawakang pagbaha. So be ready mga folks. So pahapyaw uli natin na i-review yung magiging lagay ng pag-ulan, especially dito sa atin sa bansa at lalo na sa kanlurang bahagi. Yung extended SMLP forecast natin ngayon, tinutukan na ngayong 8 o'clock AM po yan. So inasahan na magiging maulan po ang bahagi pa rin ng Palawan at kanluran ng Visayas at Mindanao sa Zamboanga Peninsula. At magiging maulan din ang parte pa rin ng Davao Region dahil pa rin sa tuloy-tuloy na trough ng Intertropical Convergence Zone. Ngayong umaga po yan. At mga bandang alas 2 po ng hapon ay approximate ang forecast. Antayin po natin mag-load. Yan yung expected rainfall mean sea level forecast natin ay magiging maulan pa rin ang halos buong bahagi po ng Mindanao. Ayan o. Ingat po sa mga kapagbaha po dahil expected ngayong hapon, heavy rain showers na naman ang inaasahang magiging pag-ulan o forecast na magiging pag-ulan dyan sa halos buong Mindanao area. Ayan o. Kasama na ang buong Davao Region at Sorsogon area. Maapektuhan na rin ang bahagi ng Lanao del Norte, Surigao Region, Caraga area. Yan. Magiging maulan din tayo dyan at may mga moderate to heavy rain showers po. Samantalang magiging katamtama naman sa may bandang Palawan muna. At the rest ng bahagi pa rin ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon, katamtaman pa rin ang nagiging lagay ng panahon. Mga isolated lang siguro na magiging pag-ulan sa may bandang Ilocos Region po. Pababa na yan ng ilang areas ng Mountain Province. Pero typically, mga mahihina at katamtaman lang ang pag-ulan na hindi naman tumatagal ng higit isang oras. Titila din at balik araw na naman. Hindi kagaya sa may bandang Mindanao area. So, prepare pa rin po. Ingat po sa mga pagbaha dahil tuloy-tuloy pa rin kayo uulanin at pagsapit naman ng bandang alas 8, inaasahang forecast na magiging ulan sa may bandang Mindanao ay patuloy pa rin po. So mukhang intermittent po ang magiging pag-ulan ninyo sa may bahagi po ng Mindanao pa rin. Pero sa bahagi ng Ilocos Region hanggang Pangasinan, mukhang makakaranas na kayo ng mga localized thunderstorms. Yan, base dito, nakataas po yan. Yung at least light to moderate showers po, uulanin ang Ilocos Region hanggang Zambales sa Hilaga, bandang Bolinao po yan, o pagitan po ng Dagupan sa Pangasinan. Pagsapit po yan ng bandang siguro mga pagabi na, yan, o gabi na mismo. Dahil naka-forecast po yan mamayang alas 8 ng gabi po yan, oras yan sa Pilipinas. At kasabay niyan ay mga patuloy pa rin ng intermittent heavy rain showers sa bahagi pa rin ng Mindanao, especially sa Davao Region, Zamboanga Peninsula at eastern part ng Mindanao po. So inaasahan pa rin po mga pagbaha po, kaya ingat po sa patuloy na uulanin kayo dyan. Ha? Ilang nakaraang araw na po natin laging pinaalahanan ang expected ang flash floods po since last 2 weeks ago pa. So at least hindi tayo nagkulang ng paalaala. Ha? So diretso agad tayo sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring since wala pa rin man tayo na mamataan na anumang agresibo o at least investment lang na low pressure area. Bagamat kahapon pa lamang ng hapon, inalis na rin kaagad ni Pag-asa yung invest nila dito sa may bandang kaluran nga po ng bansa natin, sa may bandang Palawan nga po. Dahil nga po,
malamang napanood nila yung ating report na hindi talaga significant na tatawagin yan o umabot sa invest low pressure area. Dahil nga po, yung significant lamang na embedded na intertropical convergence zone magdudulot lamang ng pag-ulan. Pero yung inaasahan na genesis ay at least 40 to 30% lang talaga at maliit ang tsansa na maging isang invest base doon. At gaya nga po ng inasahan natin ay tinanggal din kagad ni Pag-asa yung invest monitoring nila sa isang cluster nga po sa may bandang Kanluran. At mula sa computer models natin, makikita natin medyo tumataas na po yung volume ng water vapor sa may bandang Kanluran habang unti-unti nang babago yung galaw ng hangin natin dito sa may bandang bandang Malaysia, bandang Borneo. Medyo nagre-recover na dyan yung ilang yung southwesterly trade wind po. So medyo tumataas na po yung accumulated dito. Yan. Makikita natin nagkakaroon na nga po ng low pressure jet stream sa may bandang China kaya inuulan na rin po ang bandang China at hilagang bahagi po ng Taiwan mula pa po kahapon yan. Yan, yung mga frontal system dyan lumalawak na rin o kumakapal na rin yung water vapor dyan habang nagpapalit na ang klima sa kanluran ng bansa. At sa may silangan naman halos nagiging dry naman o tuloy-tuloy na nagiging mas drier po ang paligid. Pero matindi naman ang alinsangan na dala ng easterly trade wind. Mula sa GFS, wala pong nakikitaan na agresibong low pressure area. Kay SMWF na natili pa rin kalmado ang forecast nila, pero tuloy-tuloy pa rin ang intertropical convergence zone dito sa katimugang bahagi pa rin naman sa Mindanao. Kay NABGEM, mukhang mas agresibo po yung forecast nila. Gaya na ating report nung kahapon at nung isang araw, may low pressure area pa rin nagtatraverse dito na kumikilos pahilagang Kanluran. Bagamat napaka-disorganized po yung forecast nito. Malamang sa pestap lamang yan dahil nga po sa umiiral na nga po yung mas malamig na temperatura dyan at medyo nagkakaroon na tayo ng mababang atmospheric pressure dyan habang nagpapalit na nga po yung klima. So, expected, very gloomy po at overcast na ang paligid na yan. Mostly gloomy na nga po. Especially dyan sa may bandang Palawan po ay bandang Kanluran po ng Mindoro. Unti-unti yan habang nagbabago na po yung ating klima ha. So patuloy po na magiging maulan pa rin ang parte ng southern part ng Mindanao yan at bandang Kanluran ng Palawan area. Ang forecast natin dito ay hanggang May 28, 2025 na po yung extended forecast nito. Mula naman sa ating global spectral model rather, makikita pa rin ang tuloy-tuloy na eastern list at unti-unting pagbabago na nga po ng ating southwesterly trade wind. Unti-unti na pong nagpaparamdam dito sa Timog Kanluran. Ayan tuloy-tuloy pa rin po yan. At yung extended forecast nga po hanggang May 28, 2025 din po ang extended forecast nito. Pero patuloy pa rin ang warm easterlies dito na magpapalinsangan pa rin sa silangang bahagi ng bansa at magiging mas maulan naman ang parte ng kalurang bahagi ng bansa, especially sa Palawan at west portions ng Visayas at Mindanao hanggang sa mga susunod na po ng araw hanggang sa nagsisimula na nga po ang transitioning into wet season nga po. So sa ating tropical cyclone strike probability forecast, makikita nga po natin naglalaro pa rin sa 40% na maapektuhan ang kanlurang bahagi ng Mindanao. Damay pa rin ang bandang Davao region pa rin po at Zamboanga Peninsula. Bagamat dito within 72-hour period, mababa pa, maapektuhan ang bandang kanluran ng Visayas at Palawan. Pero patuloy pa rin na magiging overcast and gloomy pa rin tayo dyan. So expected pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. At makikita po dito yung frontal system jet stream sa hilagang bahagi ng Taiwan ay lumakas po. Nagkaroon na po siya ng anomaly development. Yan, halos dito sa may bandang China, umabot na nga po sa halos 80%. Pero dahil disorganized upper jet stream lang ng frontal system yan, kaya tumaas yung anomaly. Pero hindi po siya cyclonic ha, hindi po siya nagkaroon ng cyclonic development. Ulan lamang ang magiging dala nito na malalakasan at malawakang ulan ang magiging dala. Bunsod pa rin ng frontal system dyan sa Hilaga. Kabilang na ang Japan na nakakaranas na rin ng mga pag-ulan po. Base dito sa ating latest Genesis forecast. Hindi po tropical cyclone yan ha. Yan lamang ay strike probability within 300 km radius po. So not necessarily isa yung tropical cyclone. Yan lamang ang area na maapektuhan ng magiging surface trap at dala ng mga pag-ulan kung hindi man ito magiging low pressure area. Pero kung magiging low pressure area man yan, lalawak po yung magiging strike probability ng area na kung saan naka-indicate po yung mga kulay na yan. So malinaw po yan mga folks ha. So makikita natin 40% mas apektado pa rin na uulanin ang bahagi nga po ng Mimaropa, Zamboanga Peninsula, ilang bahagi po ng kanluran ng Davao Region.
At mula sa ating West Pacific Basin, makikita natin dito ay halos wala tayong minamataan na anumang invest formation po. Mataas lamang yung favorable ng convergence, lalo na sa may bandang China. Ayan o. So, hindi ibig sabihin yan na bagyo po yan ha. Makikita ninyo yung pattern dahil dala lamang ng frontal system po yan. Dahil mas malamig po kasi yung temperatura sa paligitan nito sa kanluran na kumikilos pasilangan at yung ating istelis nga po na medyo mas mainit. Kaya yung salubungan ng dalawa rito, yung init at lamig ay nagkaroon ng mas malawak na accumulation ng frontal system. Kaya mas maulan po ang mararamdaman dyan. At maaaring magpang-abot yan sa boundary ng Northern Taiwan hanggang border po ng Japan at South Korea. Yan. Kaya magiging maulan na po ang paligid ng dyan. At yung klima naman, dahil nga po mayroong southwesterly trade wind na po na umiiral dito, kaya makikita na yung convergence sa katimugan ng bansa, sa timog kanluran, ay mas tumataas na rin po. So habang lumalapit na po ang ating wet season, unti-unti yung ITZZ natin dito, mas lalong nagiging malawak o broader na po. Yan. Nagiging broader na po yung ITZZ natin dyan sa area na yan. Naklik ko pa yung yung boundary na aking recorder. Wait lang. So yung inaasahan nga po natin na boundary dito ay in-expect magtataas na yan o magiging broader na po yung boundary na ITZZ. Kaya mas madalas po uulanin na ang Palawan and most of west portions ng Mindanao at Visayas area. So palatandaan na po yan na malapit na talaga ang ating wet season o tag-ulan. At kasunod na po ang unti-unting developing ng ating habagat season po yan sa susunod na buwan po ha. So be ready na lamang po. Sa ngayon wala man tayong namamataan pa na anumang forecast of tropical cyclone development at sa latest tropical hazards outlook ng NOAA, makikita natin above average rainfall na nga po ang mararamdaman natin sa kaluran ng bansa. Ayan o, malinaw naman po yung kanilang forecast din. At by third week nga po, by June 4 hanggang June 10 nga po, so first week po yan ng June, ay mayroong propagation pa rin po of possible low pressure area development sa may bandang Visayas at buong bahagi ng Northern Luzon area. So, dahil lamang yan sa pagbabago po ng hangin sa katimugan, kaya nagkakaroon na ng mataas na anomaly o convergence sa northern part ng Luzon. But, pinapakita dito, hindi pa necessarily na mayroong development of tropical cyclone sector o tropical cyclone po. Bagmat less 20% o within 20% lang ang tsansa na yan ay mabubuo. At tagtugma naman dito sa ating ECMWF feed ng Tropical Cyclone Genesis nga po. So, kitang-kita naman po yung magiging epekto. Sa gusto malaman, within 96-hour period po, kung tataas ba yung probability of anomaly ng Genesis, as in case po. Ang validity nito, May 24, 2025 po, 8 p.m. Base dito sa ating latest feed, ay patuloy pa rin na malawak na maapektuhan ang bandang kanluran ng Mindanao at west portions ng ating bansa. So, yan lang po ang mas magiging maulan po. So, nakakaramdam na ng mga pagbaha ang bahagi ng Mindanao. Ingat po sa mga kababayan natin mga folks ha. Sa ulit lindol, wala naman tayong naitala na malakas-lakas na paglindol sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, meron tayong naitala na magnitude 6.4. Yan. Naitala ito halos kagabi po ito, mga 11:13 kagabi. Magnitude 6.4 po ito sa may bandang Papua New Guinea. Yan, Papua New Guinea, Indonesia. Yan. Halos malapit ito sa coast ng Papua New Guinea. Yan, 6.4 po at napakababaw lang. So, intensity 4 po ang naramdaman sa paligid niyan ng Papua New Guinea po. Hopefully, walang naging damages po dyan. At hindi naman nakataas ang tsunami dahil hindi naman gumalaw yung karagatan base sa ating sea level boya na ating ginagamit dito. Yung boya natin dito na ginagamit. Yan. Hindi naman nagkaroon ng distortion sa karagatan after magkaroon ng magnitude 6.4 sa may bandang Papua New Guinea. So walang nakataas na tsunami warning mga folks. At ang oras natin sa Pilipinas niyan, 11:06 PM po yan. According dito, well iba kasi yung oras yan sa kanila. So 11:06 yan sa atin sa Pilipinas. Pero nag-arrive yan sa seismometer ko 11:13 na po ng gabi kagabi. Yan o. Malawak po. So intensity 4 po ang inabot na lakas ng pagyanig dyan. And after naman yan, mula sa data feed ni PBox ay wala naman tayo naitala na anumang malakas-lakas sa pagyanig at marami-rami na kagad ang recorded na mga minor
earthquakes to moderate, pero walang magnitude 4 plus ang so far na naitala sa data feed ni PBOK. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Yan. Kung nakakailang total earthquakes na tayo since magkakatapusan na nga po, halos sa isang linggo't kalahati na lamang. Yan. So for the month of May 2025, yan, nasa total of 713 earthquakes na po tayo. 683 dito sa magnitude 2.0 pataas, 29 sa magnitude 4.0, at nanatiling isa ating magnitude 5.0. So medyo kalmado pa rin tayo sa Pilipinas, kaya mas lalo po nating pag-igtingan ang pag-iingat anytime dahil sa posibleng mga biglaang malalakas na pag-inig. Maaaring nag-iipon lamang ng lakas pa yung ating mga tectonic plates. So nasa peak pa ng release ng malakas na energy. Kaya halos kalmado ang ating mga pagyayinig sa bansa. So, hindi porket kalmado ang mga pagyayinig, babaliwalain pa rin natin po. Lagi nating pinapaalahanan, the more na mas kalmado po yan, mas lalo po tayong magiging alisto sa paligid at mag-iingat anumang oras ha. So, mukhang wala pa sa 900 na aabutin ang total earthquakes natin bago matapos ang May. Well, tingnan po natin kung aabutin pa. Since may mahigit sa 9 days pa para matapos po ang month of May. So, tingnan natin kung makakaabot pa yan at least 900 total earthquakes, mga folks. So, kamustahin natin yung ating bagong stable na graph ng ating air quality chart. Makikita na po natin, very stable na po yung ating chart at mukhang maganda na po yung nagiging performance niya. Again, ang purpose nito is sarili ko na po itong chart na hindi na ako gumagamit ng Grafana para retrievable na po yung ating data sa ating air quality. Kahit na magloko yung ating aparato at pagpalit tayo ng ilang beses, mananatiling tuloy-tuloy yung update sa ating mga data. Hindi kagaya nung nakaraan nakagafana, kapag nasira na po yung aparato ay hindi na natin nare-retrieve yung data. Ngayon ay pwede na po at tuloy-tuloy na mag-update dyan. At mula sa ating observation, nagkaroon ng mataas na air quality kami. Nagkaroon kami ng very unhealthy condition. Yung pala mayroon na palang sunog na nagaganap sa amin sa Caloocan. Ayan o. Tumaas siya ng halos grabe na umabot ng 251. Ayan, 251 ang bad air quality kahapon. Yan. Yan, naitala yan sa amin sa Caloocan. Yung kapitbahay pala namin sa may bandang likuran, mayroon palang sunog doon. Kaya tumaas ng husto kahapon yan. Bandang alas 7 po yan at alas 8. And the rest stable naman at medyo moderate yung air quality. Yan. Maganda naman yung naging resulta. So, okay na po, tuloy-tuloy na. At sa ating device temperature, stable na siya. So, at least hindi na tayo magmimiss. Kaya lang, back to start na lang tayo. Hindi na natin na-retrieve yung 4 na taon na air quality data. Sayang naman po yun. For 4 years, sayang din yung data na yun. Hindi na natin ma-retrieve. So, back to start na naman tayo. Pero, sarili ko na pong chart ito na mismong sa pinaka-web server na magsasave yung pinaka-data niya. So, nare-retrieve na natin yung data. So, yun lang po yung pinaka-latest natin na yung sensing graphs natin nagkaroon nga pala ng sunog sa amin malapit dito sa amin sa pwesto namin sa Grace Park. Kaya nagkaroon kami ng mahigit sa 250 na air quality, yung particulate matter 10. Sunog na pala yun. Kaya pala ganun katindi ang naamoy ng aking aparato. Yan o. Badang 7:14 PM po ito oras sa Pilipinas. Yan. Yun. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, May 21, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, May 21, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye. Gusto malaman na hindi natin naisama ngayong magtatanghali na sa lagay ng ating panahon gamit ang ating weather station sa Caloocan. So visit lang din sa ating website sa gustong malaman pinaka-dynamic events mula sa mismong aparato, recorded ang aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies na kaka-update lang na may heavy rainfall warning na ngayon ang Mindanao area. Well, hindi tayo nagkamali ng mga report ng mga nakarang araw. So again, ingat po sa mga nandyan sa may bahagi nga po ng Davao Region o halos buong Davao Region na yan, kasama na ang Sorsogon area at nakakaranas na nga po kayo ng malawakang pagbaha dyan na hindi po tayo nagkulang ng paalaala since 2 weeks ago pa na naglagay tayo ng forecast. At visit lamang sa mga websites as para sa malaman ang ibang mga weather feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali na po sa ating lahat.